May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magagawa raw harapin at tiisin ng isang ina ang lahat ng hirap at pasakit alang-alang sa minamahal niyang anak. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Walang yakas, suwail na anak! Bakit, Teresa? Bakit? Pinaniwala mo kung matinong tao ka. Ang buong akala ko isa kang anghel. Mas masahol ka pa pala sa demonyong may 4 na sungay. O ano? Nangal-ngal ka na lang ba? Magsalita ka! I'm sorry, Papa. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Mali-mali talaga ang ginawa mo! Sinayang mong tiwalang ibinigay ko sa'yo! Kaya po, I'm sorry. Patawarin po ninyo ko. I'm sorry! Ganun lang yun? Pagkatapos mo akong gaguhin at traidorin? Hindi ko po yun sinasadya. Anong hindi? Mangyayari ba yan kung hindi mo ginusto? Ang sabihin mong malandi ka talaga! At gustong-gusto mong tumihaya at magpakasarap! Nasaan na ba ang isa pang hudas na yun? Iharap mo sa akin ang damuhong ama ng dinadala mong kahihiyan. Hindi ko na po alam kung nasan siya. Hindi na po siya nagpakita sa akin nang malaman niyang buntis ako. Ano? Ang laki ng buwan. Hindi ka nagkaga. Ang laki tanga mo pa. Nagawa niyang bilugin ang ulo mo. Kaya tiyan mo naman ang bininog niya. Alam ko naman po naging tanga ako at pinagsisisihan ko na po yun. Kaya uulitin ko, I'm sorry, Papa. I'm very sorry. Kahit pa ilang beses kang magsisi at magpaulit-ulit na mag-sorry, hindi mo na mababaligtad ang sitwasyon. Habang buhay mong dadalhin ang ginawa mong kahihiyan. Nakahanda po akong harapin ang magiging bunga ng aking pagkakamali. Abay, dapat lang. Pag-isa mong babalikatin ang bigat ng iyong kasalanan, huwag mo ko idadamay. At isasama mo ako sa paglilinis ng duming ikinalat mo. Buntot mo, hila mo. At hihilahin mo yung palabas ng bahay na ito. Pinapalayas po ba ninyo ako? Oo! Bahala ka na sa buhay mo. At kung gusto mo, pumunta ka sa tarantado mong kapatid. Pareho kayong suwail at rebelde. Kaya magsama kayong dalawa sa impyerno.
Ano ka ba naman, Teresa? Nangako ka sa akin, di ba? Ang sabi mo, hindi mo susundan ang maling landas na aking tinahak. Ano nangyari sa'yo? Ginawa ko ang lahat, Kuya Dennis. Sinikap kong maging mabuting anak. Pero bakit ka nga nagkaganyan? Mas matalino ka sa akin, di ba? Bakit ka nagpalokot nagpauto sa lalaking yun? Ewan ko ba, Kuya? Hindi ko rin inaasahang mangyayari ito sa akin. Ano ngayon ang plano mo? Kailangan makakita ko ng trabaho. Kakaya naman sa inyo ni Ate Claudine kung magiging palamunin lang ninyo ko. Mag-aapat na buwan ka ng buntis, kaya mahirapan ka maghanap ng trabaho. Saka na lang, pagkatapos mong manganak. Ano ko ba naman, Dennis? Paalamunin na nga natin yung tiyahin mo. Tapos nagdagdag ka pa ng isa. Hindi DSWD ba natin, ha? Huwag kang mag-alala, Claudine. Pansamantala lang dito si Teresa. Oo, tama ka. Sinasamantala ka talaga ng mga katugo mo. Ay, hindi ba nila naisip? Napabigat lang sila sa atin. Grabe ka. Oh, Kung magsalita ka, parang ikaw ang naghahanap buhay. oy! Hindi ka manager, kaya wag mo ipangmalaki ang hanap buhay mo. Ordinaryong factory worker ka lang na may kakarampot na sahod. Na may kakarampot na sahod. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ka kasi naglihim? Sana sa umpisa pa lamang, sinabi mo na agad ang totoo. Natatakot po kasi ako kay Papa eh. Kilala niyo naman po siya. Oo nga, pero kung sinabi mo agad sa amin ng kuya mo, baka sakaling nahabol pa natin ang lalaking yun. Eh bakit naman po ako maghahabol sa walang kwentang tao? Pero paano ka na ngayon? Kaya mo bang buhaying mag-isa yung dinadala mo? Saka ko na lang po yun paproblemahin, Tita Violin. Basta sa ngayon, ang importante, mailuwal ko ng maayos at malusog itong anak ko. Kung nagpunta ka rito para maging padrino ng suwail mong pamangkin, nag-aaksaya ka lang ng oras. Bakit, Kuya Amado? Hindi ka ba naaawa sa sarili mong anak? Eh ako ang dapat nagtatanong ng ganyan eh. Hindi ba marunong maawa sa akin ang aking mga anak? Hindi nila pinahalagahan ang hirap ko at pagod. At sa halip, sinira pa nila ang maganda kong pangarap para sa kanila. Pero anak mo pa rin sila. At hindi mo na yun mababago pa kahit ilang beses mong baliktarin ang mundo. Iyon na nga eh. Binaligtad nila ang magandang mundong ibinigay ko sa kanila. Sila mismong gumunaw ng sarili nilang mundo, kaya hindi mo na ako masisisi. May sarili ng buhay si Dennis. Kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Pero iba ang sitwasyon ni Teresa. Oo, nagkamali siya at nadapa. Hahayaan mo na lamang ba siyang nakalugmok? Hindi mo ba siya tutulungang tumayo? Tapos na ang obligasyon ko sa kanya. Ginawa ko ang lahat upang makarating siya sa paraiso. Ang kaso, nagmadali siya at nag-shortcut papuntang langit. Ayun, nahulog sa impyerno. Siya pumili ng masaklap na kapalarang kanyang kinasadlakan.
Oh, wow! Ang sipag! Uy, baka makunan ka, ha? Ako pa si sinong kapatid mo. Maliit na bagay lang ito, Ate Claudine. Pride bar naman itong gamit kong sabon, kaya hindi ako gaano mahihirapang maglaba. Ano ba talaga plano mo? Hanggang kailan ka dito? Pasensya na, ate. Kung nagiging pabigat na ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng trabaho pagkatapos kong manganak. Dapat lang, Teresa. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ipapasa mo pa rin kay Dennis yung pagpapalamon dyan sa iluluwal mong anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bilis ng panahon. Manganganak ka na sa 1 buwan. Kumusta na? Ano ba pakiramdam? Excited ka pa? Oo naman. Sabik na sabik talaga akong makita ang aking anak. Pero, kinakabahan din ako, Kuya Dennis. Natural lang yan, Teresa. Hindi mawawalang kaba at takot sa unang pagkakataon. At nainggit ako sa'yo. Naunahan mo pa ako eh. 2 beses na kasing nakunan si Claudine. Bakit nga ba? Ano bang problema kay Ate Claudine? Mahina daw ang kapit ng sanggol. Kaya nga under medication siya ngayon. Huwag kang mag-alala, Kuya. Hindi pa talaga siguro dumarating ang tamang panahon. Matutupad din ang pangarap mong maging isang ama balang araw. Malapit na palang mga anak si Teresa. Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Sa kabila ng matindi kong hinanakit sa kanya nasasabik naman ako sa aking magiging apo. Papa? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Hindi po ako, kundi si Teresa. Wala na akong pakialam sa kanya. Pero kung involve ang aking apo, baka sakaling magbago ang isip ko. Yun nga pong problema eh. Baka po kasi masasarian si Teresa. Malaking gastos po yun. May pera pa naman ako sa bangko, kaya sige. Sasagutin ko ang gastos sa ospital. Alang-alang sa aking apo. Naku! Ang cute naman itong apo natin, Kuya Amado. Tingnan mo! Kanino pa ba magmamana kundi sa cute na lolo? Tahan na apo. Karga-karga ka ni lolo eh. Gusto mo ba isayaw pa kita? Dan, 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 Salamat sa Diyos. At hindi nadamay ang anak ko sa galit ni Papa sa akin. Ano ba naman ito? Ayaw tumigil lang iyak ha? Akin na po, Papa. Padededehin ko po. Baka nagugutom. Baka nga. Ay, sige. Kulin mo. Pero, Po, hindi mo maaaring isama ang anak mo. Papa! Ako ang mag-aalaga at magpapalaki sa kanya. Akin ang apo ko, Teresa. Akin siya. Magagawa bang sumang-ayon ni Teresa sa gustong mangyari ng kanyang ama? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala,
Ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Phil Cruz, Rosano Villegas, Olive Madrideros, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Teresa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Naging mahirap din ang trabaho ko sa ibang bansa. Hindi lang dugo, luha at pawis ang pinatulo ko dahil may kalakip yung lumbay, bigati at pangungulila. Kaya babawiin ko ang bawat ibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Kukunin niyo sa akin ang anak ko? Bakit? May reklamo ka ba? Papatao ang anak ko. Hindi siya isang hayop o bagay na basta na lang ninyo kukunin. Baka nakakalimutan mong ako magbabayad ng iyong hospital bill at mahigit 30 milyon. At anak ko ang gusto niyong ibayad ko sa utang sa inyo? Nagkakamali ka. Dahil kulang pang pambayad ang anak mo sa lahat ng iyong pagkakautang sa akin. Bata ka pa lang nang mamatay ang iyong ina. At akong tumayong ama at ina mo sa mahabang panahon.
Inalagaan kita at pinalamon. Lumaki ka sa aking poder. Ginawa ko ang lahat upang mabigyan kita ng magandang buhay. Subalit sinayang mong lahat ang hirap at pagod ko sa'yo. Tinupad lang ninyo ang inyong obligasyon bilang magulang. Kailangan po ba yung bayaran ng isang anak na katulad ko? Tama ka. Nakatupad ako sa aking obligasyon bilang isang mabuting magulang. Pero ikaw, natupad mo ba ang iyong obligasyon bilang isang mabuting anak? Hindi. At sa halip, naging suwail ka at matigas ang ulo. Aminado ko, Papa. Alam kong malaki ang aking pagkakamali. Pero tama po bang anak ko magiging kabayaran sa akin na gawang kasalanan? Wala akong sinasabing kaitan. Yun ang gusto niyo mangyari. Inaangkin ninyo ang aking anak. Iniisip ko lang ang kapakanan ng aking apo. Ni hindi mo nga kayang buhayin ang sarili mo? Huwag kayong mag-alala, Papa. Aayusin ko ang buhay ko. Magsisikap ako ng gusto. Alang-alang sa anak ko. Huwag mong sabihin, gawin mo. Nangako ka ng minsan, pero hindi mo natupad. Kaya isang sablay mo pa, hindi mo na makikita pang muli ang iyong anak. Bakit ka pumayag? May utang ako kay Papa, Kuya. Siya nagbayad ng aking hospital bill. Ano? Eh di para mo na rin isinanlang anak mo sa halagang 30 mil? Hindi lang 30 mil. Lahat daw na nagastos niya sa akin, simula nang ako ipanganak ay dapat kong bayaran. Grabe talaga si Papa. Eh, ano ngayon ang gagawin mo? Paano mo siyang babayaran? Nakausap ko ang kaibigan ko sa Kuwait. Pumunta raw ako sa kanyang agency. In demand daw kasi sa Kuwait ang domestic helper. Naku, mahirap maging among Arabo. Lalo na kung matapat ka sa among balasubas. Eh baka matulad ka sa ilan nating kababayang hindi na nakauwi ng buhay. Bahala na. Ang importante ay mabigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Isusugal ko kahit ang aking kaluluwa para sa kanyang kapakanan. Kung talagang may malasakit ka sa iyong apo, hindi mo siya dapat inihiwalay sa kanyang ina. Pati pa naman si Teresa, palalamunin ko pa. Baka nakakalimutan mo, Bioli. 1 taon na akong walang trabaho. Umaasa na ako sa maliit na pensyon at sa perang naitabi ko sa bangko. At higit sa lahat, tapos ng obligasyon ko kay Teresa. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Bahala ka kung gusto mong tapusin ang relasyon ninyo bilang mag-ama. Choice mo yun. Pero wala kang karapatang putulin ang relasyon nila bilang mag-ina. Sabihin na lang natin iyon ang bunga ng kanyang pagkakamali. Kaya dapat niya yung harapin at tanggapin. Pero si Teresa lang ang nagkasala. Kaya siya lang ang dapat mong parusahan. Huwag mong idadamay ang kanyang anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hanggang diyan ka na lang! Parang awan niyo na po, Papa. Papasukin ninyo ko. Hindi pwede! Hindi ka na welcome dito! Please, Papa. Gusto ko na po makita ang anak ko. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, hindi pwede! Ay, sandali lang po. Gusto ko po siyang mahawakan. Kaya parang niyo na po hawa. Papasukin niyo na po ako. Ah,
Hindi ka pa rin nagbabago! Matigas pa rin ang ulo mo! Kahit isang minuto lang. Nagsusama mo po ako sa inyo. Huwag ka nang magpumilit! Dahil kahit pa isang segundo, hindi kita pagbibigyan! Please! Maawa naman po kayo sa akin! Ano ka ba? Huwag kang maingay! Papa! Baby, anak! Naririto ako! Sabi na huwag ka maitin eh! Magigising ang apo ko! Kahit mahilig ko lang ang kanyang iyak, kontento na ako! Pero ako, naririto si Mami. Naririnig mo ba ako? Ayan! 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 Yan na nga ba sinasabi ko? Tingnan mo, nagising siya! Tupid! Hindi ka na kailangan ng apo ko! Kaya umalis ka na! Papa, sandali lang! Kukunin niyo ako iwan dito, Papa! Papa! Hey! Anak ko! Anak ko! Patawarin mo ako. Hindi kita magawang yakapin, Adagkan. Pero hindi ako susuko. Ipaglalaban kita hanggang sa kamatayan. Please, tita. Tulungan niyo naman po ako. Ikinalulungkot ko. Pero wala na akong magagawa. Sintigas na ng bato ang puso ni Kuya Amado. Kailangan sigurong magpalipas ka muna ng konting panahon. Kailan naman po yun? Kaano po ba katagal ang sinasabi niyang kaunting panahon? Hindi ko alam. Ang tangi mo lang magagawa ay ang manalangin at maghintay. Pero paano po kung tuluyan ang ipagkait ni Papa sa akin ng anak ko? Tita, ikamamatay ko po yun. Ikamamatay ko yun. Ubus na ang unique toothpaste. Wala na rin tayong shield bath soap. Pati na yung ilan natin pang araw-araw na gamit. Okay, problema ba yun? E di mag-grocery ka. Naku, paubos na yung hawak kong pera. Pambili na lang yun ng bigas at ulam. Okay lang. Sa makalawa ng sahod ko. Ay, teka nga. Hanggang kailan ba dito si Teresa? Huwag kang mag-alala. Tuloy na ang kanyang pag-abroad. Sa katunayan, mayroon na siyang plane ticket at next week na ang kanyang flight. Aba, edi mabuti kung ganun. Pero sana naman, maambunan niya tayo ng kahit konting biyaya. Para kahit papano, magkaroon ng silbi ang pagkupkup natin sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatlong taon ang pinirmahan kong kontrata. Matagal na panahong mawawalay ako sa aking anak. Kailangan magkita kami, kahit sandali lang. Sana naman ay payagan ako ni Papa sa pagkakataong ito. Ang dilim ng langit. Mukhang uulan pa yata. Narito na ako sa tapat ng gate. Ay, ayun si Papa. Lumabas siya ng pinto. At kargang anak ko. Tatago ako saglit sa banda rito. Papa?
Ikaw na naman. Saan po ninyo dadali ng anak ko? Wala ka nang pakialam. Sasamahan ko na po kayo. Ako na pong kakarga kay baby. Huwag mo sila hawak. Papa, please. Bukas na po ang flight ko papuntang Kuwait. Kaya pagbigyan na po ninyo ako. Wala akong pakialam. Kahit sa impyerno ka pa magpunta. Papa, parang awa niyo na po. Kahit sa kahuli-huli ang pagkakataon, gusto ko mayakap at mahagka ng anak ko. Ano ka ba? Huwag mo siyang kunin. Umalis ka. Umalis ka. Hindi ako aalis! Hanggat hindi ko nahawakan ng anak ko! Hindi ka pa pwede. Ang kulit mo talaga. Paya, tingnan mo. Umiyak na tuloy ang bata. Baba, ako na po. Ako na po magpapatahan sa kanya. Akin na po si baby. Bakit ba ang kulit mo? At bakit natamot mo? Maramot ka, Papa! Maramot ka! Atang ba kayo ng maramot? Pagkatapos kong ibigay sa iyo lahat ng kalinga, panahon at atensyon, Kunting pabor lang, Papa! Kahit ngayon lang! Ipagkakaiba ba ninyo sa akin yun? naibigay ko na sa iyo lahat! Wala nang natira! Kaya huwag mo akong paghahanapan! Ano pa bang gusto niyo gawin ko? Kailangan mo bang lumuhod ako sa harapan niyo? Ayan, Papa. Naluhod na po ako. At nagsusuma mo. Hindi pa ninyo ako pagbibigyan? Hindi niyo ba ako bibigyan kahit isang butil na awa? At bakit? Naawa ka ba sa akin? Noong ako'y nagpapakahirap? Anong iginanti mo sa aking sakripisyo? Sama ng loob! Kaya hindi mo na ako masisisi dahil inaani mo lang ang bunga ng iyong itinanim! Hanggang kailan, Papa? Hanggang kailan niyo ako susumpatan? Kailan niyo ako magagawang patawarin? Hanggat nararamdaman ko ang di at kirot sa aking dibdib, hindi kita mapapatawad! Papa! Tingnan mo! Ayan! Pati ang langit! Namumuhi na rin sa'yo! Taxi! Papa! Diyan ka na! Tama ang kanya ng kidlat! Anak ko! Papa! Mahal naman ako. Sige, Paulan! Bumuhos ka! Ganyan nga. Bumuhos ka pa ng malakas! At lunurin mo na ako! Why are you doing nothing? You are so lazy. Sir, I've been working for 12 hours. I'm so tired and I have to take a rest. No. Keep working. But sir, my body's already shaking. I have not eaten yet. I don't care. Just follow my order or else I will send you back to the Philippines. Hanggang kailan matitiis ni Teresa ang pagmamaltrato ng kanyang malupit na amo?
Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Phil Cruz, Rosana Villegas, Olive Madridejos, Bobby Cruz, at Vilma Borromeo sa papel na Teresa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin, sa ating natatanging dula, may pangako ang bukas. Milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Naging mahirap din ang trabaho ko sa ibang bansa. Hindi lang dugo, luha at pawis ang pinatulo ko dahil may kalakip yung lumbay, bigati at pangungulila. Kaya babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas. Hey, wake up! Wake up! Yes, sir. Get up! Yes, You have many things to do, so you have to start early. It's already 4 o'clock in the morning. You allow me sleep by midnight. I don't have enough sleep. Let's sit up. So get up. But, Get sir... up. I said get up. Hurry. Move fast.
Ano ba itong napasukan ko? Grabe. Totoo nga palang mahirap maging amo mga Arabo. Pasahol pa sa hayop ang trato niya sa akin. Trabahong kalabaw ang pinapagawa niya. At halos wala akong pahinga. Tapos 2 beses lang akong kumain sa isang araw. Hindi ko alam kung magtatagal ako rito. Pero hindi ako dapat sumuko. Titiisin ko ang lahat. Alang-alang sa aking anak. Napakahirap. Pero kakayanin ko. Ang pangarap ko para sa kanya, ang paghuhugutan ko ng lakas. Gusto na si Teresa. Nakausap na ba kayo? Ang huling tawag niya sa akin nung dumating siya sa Kuwait. Ganun ba? Uy, mahigit 2 linggo na siya dun Oo nga eh. Kaya nga nag-aalala na ako. Hindi ko na siya makontak tapos hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Pati sa mga message ko sa Facebook. Wala rin siya reply. Baka naman umiiwas na yun sa'yo. Oh, bakit naman yun yung gagawin? Para makaiwas din sa pagbabayad ng utang. Ibang klase ka talaga, Claudine. Ano? Nag-aalala na nga ako sa kanya pagkatapos yan pa iniisip mo. At anong utang ang pinagsasabi mo? Ang tagal kaya niyang nakatira dito. O ngayon? Tapos sa'yo rin siya humiram ng panggastos para doon sa mga requirements Aba, niya. hindi utang yun. Kusa ko yung ginawa dahil gusto ko siyang tulungan. Kapatid ko siya eh. Kaya hindi ko siya maaaring pabayaan. Tapos ako naman yung napapabayaan mo. Kinalimutan mo na yung obligasyon mo sa akin. Kaya ng ano? Kasi naman dati may extra time ka. Regular tayo lumalabas. At bukod sa pang-araw-araw nating gastos, naaabutan mo pa ako ng allowance. Pero nang dumating yung Teresa na yan dito, ayun, sa kanya na natuon yung attention mo. Wala na nga siya eh. Kaya ano ngayon ang problema mo? Yun na nga! Wala na siya, pero siya pa rin yung inaalala mo. Natural lang yon. Kahit ikaw na sa kalagayan ko, ganun din ang mararamdaman mo. Hoy! Huwag mo sabihin yan. Dahil kahit kailan hindi ako nagkulang sa'yo. Tama na! Tigilan na natin ito. Dahil walang magandang kahinat na ng ating pagtatalo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa... At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, gustong-gusto mong pinapaliguan kita. Kung sa bagay, masarap talagang ipampaligo itong Shield Bath Soap. Tuwang-tuwa ka talaga, Lenlen. At napapasaya mo ako. Sana lagi kang ganyan, apo ko. Huwag na huwag kang magmamana sa pasaway mong ina. Sakit ng ulo at sama ng loob lang kasi ang ibinibigay niya sa akin. Oo. Ang cute naman ng anak ko. Mabuti na lang at may regular update si Kuya Dennis dito sa Facebook. At least, kahit sa picture lang, nasisilayan ko ang anak ko. Mahigit 1 taon na pala nakalilipas. At habang tumatagal, lalo ako nananabik sa aming pagkikita. Ano yun? Ang may sunog! Oh no! May niluluto nga pala ako! Ay! Nalibang ako kaya hindi ko na malayan ang pag-ipis ng oras. Ay! Naku po! Sunog itong niluluto ko. Yari ako. Sigurado mapapagalitan ako ng amo kong ubod ng sungit. What is that? Ay! Sir! I'm very sorry. Stupid bastard! Ay! Aray ko! You burned my food! Don't worry, sir. I will pay for that. Of course you have to pay. I will not give your salary for this month. What? Anak ng tokwa naman. 1 buwang sahod kapalit na 1 kasirolang pagkain.
What are you saying? Are you cursing me? No, no, sir. I just an idiomatic expression because the cost of your food is too much. I think it's unfair. I just want to make it sure that you will not commit the same mistakes again. And by the way, you will eat this food. What? Are you serious? Yes. This is your food for today. And you must consume all of it. Hello, Kuya Dennis. Kumusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Patapos na ang 3 taon mong kontrata. Kailan ka uuwi? Hindi ako makakauwi eh. Ayaw ako paalisin ng amo ko. Ano? Aba, hindi pa pwedeng ganyan. Pupuntahan kong agency mo at magreklamo ako. Wag na. Nakapirma na ako ng panibagong kontrata. Pwede ba yun? Narito sa Pilipinas ang iyong agency. Hindi ko kasi alam kung anong ginawa ng amo ko. Basta huli na ito. Kapag natapos ko ang aking bagong kontrata, uuwi ako kahit anong mangyari. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Eh di mabuti kung ganon. Mas mainam nga kung sa Kuwait na lang siya titira. Kung alam lang po ninyo pa pang hirap na pinagdadaanan niya. Kasalanan niya yun. Kung tinapos niya ang kanyang pag-aaral, di sana'y maayos ang hanap buhay niya ngayon. Ang kaso, inuna niya ang kanyang kalandian, kaya magdusa siya. Pa, matagal na po niyang pinagsisihan ang kanyang pagkakamali. At matagal din niyang papasanin ang consequence ng kanyang kasalanan, kaya sorry na lang siya. Ganyan na ba talaga katigas ang puso niyo? Huwag mo ko sisihin, dahil kayong dalawa ang nagpatigas ng puso ko. Hello po, Tito Dennis. Hello, Lenlen. Lika. Mag-selfie ulit tayo para makita ng mami mong yung picture. Babalik po ba talaga si Mami? Oo naman. Bakit mo na itanong? Kasi po, sabi sa akin ni Lolo, wag ko na raw po siyang hintayin kasi hindi na siya babalik kahit kailan. Huwag kang maniniwala sa lolo mo. Dahil ang totoo, uuwi ng mami mo sa 1 taon. Talaga po? Magkikita na kami next year? Teka, sandali ha. Titignan ko kung naka-online si Teresa. Tatawagan ko siya para magkausap kayo. Ay, baka po magalit si Lolo. Ha? Kasi yung palagi niya sinasabi, wag ko daw pong kakausapin si Mami. Bakit po ba, Tito Dennis? Ano pong dahilan? Tsaka, bakit po parang galit si Lolo kay Mami? Lenlen, mahabang istorya eh. At hindi mo maiintindihan. Huh? Hindi bale. Kapag nagkita kayo ng mami mo, malalaman mo rin ang buong katotohanan. Panakaw ang aming mga selfie. Hindi bale. Halos 1 taon na lang ang hihintayin natin. Magkikita na silang mag-ina. Kung sa bagay, mabilis po talagang paglipas ng panahon. Good afternoon. Ba? Teresa? Ano nangyari? Bakit biglaan ang iyong pag-uwi? Ang dahilan ng biglang pag-uwi ni Teresa. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Dante Castro, Friel Cruz, Rosana Villegas,
Olive Madrideos, Bobby Cruz, at Vilma Borromeo sa papel na Teresa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salog. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Babawiin ko ang bawat himla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Naging mahirap din ang trabaho ko sa ibang bansa. Hindi lang dugo, luha at pawis ang pinatulo ko dahil may kalakip yung lumbay, bigati at pangungulila. Kaya babawiin ko ang bawat himla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Ano ba talaga nangyari? At bakit hindi kang malang nag-abiso para nasundo ka namin sa airport? Biglaan kasi. Kailangan ko na umuwi. Pero bakit nga? Anong dahilan? Pinauwi na ako ng amo ko. Bakit? Nag-away ba kayo? Teka nga muna. Bakit ganyan ang itsura mo? Mahigit 5 taong ka lamang nawala pero parang 20 taon ang iyong itinanda. Tapos, ang payat-payat mo pa. Masyado po kasing stressful ang trabaho ko. Tapos kulang sa tulog at pagkain. Pero okay ka na rin dahil narito ka na eh. Dapat nga,
Noon mo pa iniwanan ng balasubas mong amo eh. Ay, kumusta na si Lenlen? Gusto ko siyang makita. Baka nasa school pa siya. Malapit lang yun. 10 minuto lang na paglalakad, naroon ka na. Pwede po ba ninyo akong samahan? Naku, mamaya na. Magpahinga ka muna. Hindi na po ako makapaghihintay. Sabik na po ako sa kanya. Tumatawag si Papa. Sandali, sasagutin ko. Hello, Papa? Hello, nasaan ka? May pasok ka ba ngayon? Mamaya pa pong sandali, sasagutin ko. Hello, Papa? Hello, nasaan ka? May pasok ka ba ngayon? Mamaya pa pong pasok ko. Panggabi po ako. Bakit po ba? Masama ang pakiramdam ko eh. Pwede bang ikaw muna sumundo kay Lenlen? Sige po. Ako na pong bahala sa kanya. Ayos, Teresa. Mukhang pumapabor sa yung ihip ng hangin. Hindi masusundo ni Papa si Lenlen sa school. Ay, ganun ba? O sige, tayo na sumundo sa kanya. Kay tagal ko hinintay na mayakap ka ng ganito kahigpit, anak. Mami, ang higpit-higpit mo. Yakap eh. Nahihirapan na po uminga. Ay, sorry anak. Masyado lang excited si Mami. Maski naman ako, excited din po ako makita kayo. Kung ganun, masayang-masaya ka rin katulad ko. Siyempre po. Akala ko nga po, hindi na tayo magkikita. Kasi sabi ni Lolo, di mo na daw ako babalikan. Pwede ba naman yun? O kita mo nga, narito ako ngayon sa iyong harapan. Maaga pa naman. Gusto mong mamasyal muna tayo? Sige po, Mami. O ano, Kuya Dennis? Masasamahan mo ba kami? Naku, alanganin eh. Ha? May pasok pa akong mamaya. Kayong dalawa na lang. Uwi muna ako. Hindi ko na makontak ang asawa mo eh. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko eh, pinilit kong pumunta dito. Nasaan na ba si Dennis? Ewan ko, hindi ko alam. Baka pumasok na. Kararating ko lang ho galing sa palengke. Bakit ho ba? Ano kung kailangan niyo sa kanya? Siya kasiyang pinasundo ko kay Lenlen. Wala ba rito ang apo ko? Wala po. Baka sa inyo na sila dumiretso, nagkasali lang kayo. Baka nga. Pero dito ko na lang sila hihintayin. Sama talaga ang pakiramdam ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ngayon lang kayo? Saan ba kayo nang galing? Napasarap po ang pamamasyal namin. Kaya kung saan-saan kami nakarating. Opo, Lola. Ang dami po namin pinuntahan. At dami ko nga rin po nakain. Napansin ko nga. At ang dumi ng uniform mo. Ano ba yan? Mantsa ba yung nasa blouse mo? Ay, hindi po. Natuluan po ito ng ice cream. Ganun ba? O sige, ako na maglalaban yan. Pride bar lang ang katapat niyan. Ay, kumusta na po pala si Papa? Hinanap po ba niya ang anak ko? Syempre naman. Kanina pa nga siya naririto eh. At wala pa akong sinasabi sa kanya. Nasaan na po si Papa? Natutulog kanina. Ewan ko kung ano oras magigising yun. Anong ginagawa mo rito? Papa? Walang iya ka.
Ikaw palang tumangay sa apo ko. Lenden, halika ha. Doon muna tayo sa kwarto. May mahalagang pag-uusapan ng lolo at mami mo. Sige po, Lola. Halika, dali. Dito tayo. Bakit ka pa nagbalik? Sana doon ka na lang sa kungait. May anak po akong dapat balikan. Nananahimik na kami ni Lenlen. Kaya wag mo na kaming guluhin. Anak ko si Lenlen, Papa. Kaya hindi niyo kami maaaring paghiwalayin habang buhay. Hindi ako makapapayag. Hindi mo na siya maaaring bawiin. At hindi rin ako makapapayag na tuluyan niyo siyang agawin mula sa akin. Ako ang nagluwal sa kanya. Sa akin siya nanggaling. Ako pa rin ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Malaki na ang hirap ko at sakripisyo. Naging mahirap din ang trabaho ko sa ibang bansa. Hindi lang dugo, luha, at pawi sa pinutulo ko. Dahil may kalakip yung lumbay, bigati at pamumulila. Kaya babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayang inagaw niyo sa akin. Sige! Subukan mo at magkakamataya tayo. Matagal na akong patay, Papa! Simula na angkinin mo ang anak ko para mo na rin pinigtan ang aking hininga. Oh, nahihilo ko. Nagdidilim ang paningin ko. Teresa! Mami! Teresa! Teresa! Teresa, gumising ka! Gumising ka! Naku, Diyos ko! Wala pa rin siya malay, Kuya Amado! Tulungan mo ako! Dali natin siya sa ospital! Ikaw ang bahala sa kanya. Halika na, Lenlen. Umuwi na tayo. Teka! Hindi! Iiwan, mami ko! Lolo, tulungan natin Siya nga naman, Kuya! Dali natin siya sa ospital! Huwag mo na ako isama. At baka sa sementeryo ko pa siya madala. Halika na, Lenlen. Bilisan mo. Kuya! Kaya ako uwi! Kuya Amado! Mami ko! Makulit ka kaya bubuhati na lang kita. Oh, Hindi kaya ako! Huwag natin iwan, mami ko! wala ano ka dyan! Umahati lang ang dami mo! Huwag natin! Salamat at nagkamalay ka na. Saan po ako naroroon? Nag-collapse ka kasi kanina. Mabuti na lamang at malapit lang itong clinic. Nasaan na po si Lenlen? Iniuwi na siya ni Kuya Amado. Pupuntahan ko po siya. Ano? Samahan niyo ako. Ano ka ba naman? Dito ka muna. At baka may masamang mangyari pa sa'yo. Wala po akong pakialam. Kahit na ikamatay ko, kahit ano mangyari, babawiin ko kay papanganak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lenlen, kanina ka pa umiiyak. Naririndi na ako sa'yo. Kasi gusto kong malaman kung nagising ng mami ko. Lola, please, puntahan natin siya. Sabi ko naman sa'yo, umaarte lang ang babaeng yon. Kaya wag mo na siya alalahanin. Pero, Lolo... Lenlen, pwede ba? Huwag matigas ang ulo. Dahil tatamaan ka na sa akin kapag napikon ako. Sabi na tumigil ka! Ano ba? I hate you! I hate you! Sandali! Saan ka pupunta? Lenlen! Bumalik ka dito! Lenlen! Lenlen! Apo! Halika na! Kakain na tayo! Ayoko pong kumain. Di po ako nagugutom.
Alam ko, nagtatampo ka sa akin. Sorry na, Apo. Halika na, kumain na tayo. Ipinagluto kita ng sinigang na hipon. O di ba yun ang paborito mo? Ayoko nga pong kumain. Wala po akong gana. Lelen, buksan mo itong pinto para makapag-usap tayo ng maayos. Lalabas lang ako dito kapag nandyan na si mami ko. Hindi maganda sinyalis ito. Tagilid ang labang ko. Kailangan maputol ang ugnayan nilang mag-ina sa lalong madaling panahon. Pero paano? Paano ko sila mapaghihiwalay ng lubusan? Hindi nyo kailangan pag-awayan si Lenlen. Pwede ninyo man itong pag-usapan ni Papa eh. Paano namang hindi mo kilala si Papa? Ang gusto niya ay lagi siyang masusunod. Kaya nga, huwag kang makipagmatigasan. Diplomasya ang tanging paraan para magkasundo kayo ng Papa. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang kumbinsihin siya. At sino ka para pakinggan ni Papa? Kahit naman papano, humupa ng galit niya sa akin eh. Hindi nga kami close pero hindi na rin kami magkaaway. Mabuti ka pa nga. Medyo okay na kayo ni Papa. Pero kami, mukhang malabo na magkaayos pa. Ganun pa man, gusto kong ayusin ang buhay ko bago matapos ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Kuya Dennis, may sakit ako. Ha? At hindi ko alam kung gaano pa katagal ang ilalagi ko sa mundong ito. Bakit? Ano ba sakit mo? Ano nga ba ang karamdaman ni Teresa? Tuluyan na nga bang magkakahiwalay sila ng kanyang anak? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo po naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Dante Castro, Phil Cruz, Rosana Villegas, Olive Madridejos, Bobby Cruz, at si Vilma Borromeo sa papel na Teresa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiap. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling yugto ng kasaysayang ito. Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin, sa ating natatanging durang, May Pangako ang Bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang Bukas.
naging mahirap din ang trabaho ko sa ibang bansa. Hindi lang dugo, luha at pawis ang pinatulo ko dahil may kalakip yung lumbay, bigati at pangungulila. Kaya babawiin ko ang bawat ibla ng kaligayaang inagaw niyo sa akin. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Babawiin ko ang bawat hibla ng kaligayahang inagaw niyo sa akin. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Sabihin mo, Teresa, ano ba sakit mo? Leukemia. Ha? At yun ang dahilan kung bakit ako pinauwi ng amo ko. Kailan pa? At ano ng status? Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa. Makailang beses na rin ako nag-collapse sa Kuwait. Minsan lang ako dinala sa doktor. Kaya lately ko lang nalamang may cancer ako sa tugo. Stage 3. Stage 3? Pwede pa yan, Teresa. Makukuha pa yan sa chemotherapy. Sana nga. Pero ayoko umasa. Naihanda ko na ang sarili ko. Ang gusto ko lang naman ay makapiling ang anak ko sa mga huling sandali ng buhay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malaki pa ang chance mong makasurvive. Kuya Dennis, maraming na akong hirap at sakripisyong pinagdaanan. At ito na ang pinakamabigat na pagsubok na aking haharapin. Teresa, kailangan ka ng anak mo. Kaya huwag ka susuko. Yun na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko. Kaya sige lang, alang-alang sa aking anak, pipilitin kong lumaban. Hindi pa rin lumalabas ng kanyang silid si Lenlen. May katigasan din ang ulo ang batang yon. Hindi na talaga maganda ito. Mukhang ako yata ang susuko ah. Hindi ako pwedeng makipagmatigasan dahil siguradong ang apo ko ang matatalo. At kapag natalo siya, edi talo din ako. Pero kung susuko ako, si Teresa ang mananalo. Paano ba ito? Mukhang wala akong panalo sa labang ito. Ano yan, Kuya Dennis? Wala ako na itatabing pera.
Halos lahat ng kinita ko sa Kuwait, ipinadala ko kay Papa. Hindi pa naman niya siguro nauubos yun. Wala naman siya ibang pinagkakagastusan kaya malamang malaking halaga pang hawak niya. Teresa, pera mo yun. Kaya meron kang karapatan. At sa palagay mo ba, ibibigay yun ni Papa? Matutuwa pa nga siguro siya kapag nalaman niyang kalagayan ko. Saka na lang natin yung problemahin. Ang pinakamainam nating magagawa sa ngayon ay ang magpakonsulta ka sa doktor. Kuya, gusto ko muna makita si Lenlen. Alam ko, nag-aalala na rin siya sa akin. Kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi kami nagkakausap. Uy, paano yan? Pang-umaga ako ngayon may pasok ako. Kay Tita Violi ka na lang magpasama. Hindi na kailangan. Ha? Kaya kong harapin mag-isa si Papa. At huwag kang mag-alala. Dadaanin ko siya sa diplomasya. Please, Papa! Buksan po ninyo itong gate para makapag-usap tayo ng maayos. Kung kukumbinsihin mo ako, ipaubaya ko sa iyo, apo ko. Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Hindi ko siya isusuko sa iyo. Hindi po natin kailangan pag-awayan si Lenlen. Mapag-uusapan po natin ito ng maayos. Gusto ko lang naman po makasama ang anak ko kahit sa mga huling araw na nalalapi sa buhay ko. Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Papa, may cancer po ako. Malapit na po akong mamatay. Lenlen, anak, halika dito. Huwag ka lalapit sa kanya. Lola, papasukin mo na ba si Mami? Please. Parang awan niyo na, Papa! Buksan niyo po itong gate! Wag nga kayo dahil pareho kayo matigas ang ulo. Mas matigas pa rin ang puso mo, Papa! Mas matigas pa sa bato! Ah, gano'n? Sige! Ipakikita ko sa'yo kung gano'ng katigas ang puso ko. Lola, buksan niyo na po yung gate. Sabi ko naman sa'yo, huwag matigas ang ulo mo dahil masasaktan ka sa akin! Sige po, suksan niyo na lang ako. Basta payagan niyo ako mayakap ang Mami ko. Bakit, Lenlen? Mas mahal mo ba ang mami mo kaysa sa akin? Wala na ba akong halaga sa'yo? Mahal ko po kayo. Mahal ko din Mami ko. Pareho ko kayong mahal. Kaya hindi kayo dapat mag-away. Lola, please. Magbati na kayo ni Mami. Opo, Papa! Hindi natin kailangang mag-away. Dahil ang mga sarili rin po natin ang ating sasaktan. Kaya magkasundo na po tayo. Please, Papa. Patawarin na po ninyo ako sa mga kasalanang nagawa ko. Hindi ko na kaya ito. Kaya, suko na ako. Sandali. Bubuksan ko yung gate. Mami! Oh, anak! Ito ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Mukhang gutom na gutom ka, anak. Paano hindi magugutom yan? Isang araw nang hindi siya kumakain. Kasi nagtatampo. Paano naman po? Ayaw niyo akong payagan makipagkita kay Mami. Oh, ayan na nga ang mami mo Kaharap mo na, kasalo mo pa sa pagkain. Kaya nga po. Ganado nga po ako kumain ngayon. Sige, anak, kain pa. Harap. Kailangan mong bumawi. Pero hinay-hinay lang. Baka sumakit ang tiyan mo niyan. Pagkatapos mong kumain, ha? Tandaan mo, dapat mag-toothbrush ka, ha? Lagi naman po ako nagtutoothbrush Unique toothpaste nga po gamit ko. Siya nga pala, Teresa. Papa, Nagpatingin ka na ba sa doktor? Ay, magpapadoktor po kayo, Mami.
Bakit po? Ano po sakit niyo? Doc, ano po bang maire-recommenda ninyo? The best pa rin ang bone marrow transplant. Pero maselan yun. At dahil stage 3 pa lang naman, chemotherapy pa rin ang pinakasimpleng paraan. Ano naman po ang aking chance of recovery? Siyempre, kailangan natin magkaroon ng positibong pananaw. Gayunpaman, ayokong paasahin kayo sa isang bagay na walang kasiguruhan. Kung ganun, 50-50 po ang aking chance na makasurvive. Ganun na nga. It's safe to say 50-50. Kaya, samahan niyo na lang ng panalangin. After all, Diyos pa rin ang may hawak ng ating buhay. Mami, aalis ka po ulit? Papunta sa ibang bansa para magtrabaho? Hindi na, anak. Pagod na ako eh. Ay, kung ganun, di nyo na ako iiwan. Hindi na po tayo magkakahiwalay. Ewan ko, anak. Ayokong mangako. Huh? Bakit po? Parang maiiyak na kayo. Wala, anak. Naiiyak lang ako dahil magkasama na tayo. Masayang-masaya ako. Kahit naman ako, Mommy. Masayang-masaya rin po ako. Kaya mag-promise ka po. Lagi tayong magkasama. Basta, isa lang ang masasabi ko. Hanggat kaya ko, hanggat humihinga ako, promise, hindi ako mawawala sa tabi mo. Mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin kayo, Mommy. Huwag ko naiyak. Kasi naiiyak na rin po ako eh. Anak, nakakaapat na sesyon ka na. Ano nang pakiramdam mo? Ewan ko po, Papa, kung makakasurvive ako. Sa loob ng nakalipas na 4 na buwan, pakiramdam ko, unti-unting nauubos ang lakas ko. Para po akong nauubos na kandila. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Pa, kung sakali hindi ko po ito malagpasan, kayo na pong bahala kay Lenlen. Teresa, huwag kang ganyan. Huwag, anak. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. At sa halip, dapat na magpakatatag ka. Nagpapakatotoo lang po ako, Papa. Sinasabi ko lang kung anong aking nararamdaman. Kaya minsan pa, gusto ko po kayong pasalamatan sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Tama na, stop it. Pwede ba? At patawarin po ninyo ako. Dahil sinira ko ang pangarap niyo sa akin. Tama na sabi. Paulit-ulit mo na lang sinasabi yan. Papa, gusto ko lang pong makatiya na sa aking paglisan ay wala akong iiwang sama ng loob. Wala na, anak. Wala na. Kahit katiting na sama ng loob dito sa puso ko, wala. At kung meron man akong dapat ikasama ng loob, yun ay ang pagiging mahina mo. Papa, Para kasi sumusuko ka na. Mahal kita, anak. At mahal ka rin ng anak mo.
Kaya alang-alang sa mga taong nagmamahal sa iyo, magpakatatag ka. Lumabang ka, Teresa. Huwag na huwag kang susuko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. It's too early to give up, Teresa. Halos nasa kalahati pa lang tayo ng proseso. Pero Dok, ano pong magagawa ko? Nararamdaman ko po kasi unti-unti na akong hinihila patungong hukay. It is a painful process. Kasama talaga yan. At malaking factor ang willpower to survive. Huwag mong hayaang hatakin ang iyong nararamdaman ang iyong isipan. Dahil sa oras na ilibing mo ang iyong pag-asa, malamang libingan ang iyong hahantungan. Sige po, Dok. Kahit mahirap, pipilitin kong labanan. Hindi ko gusto ang mga binibitiwang pananalita ni Teresa. Para kasi lagi siyang nagpapaalam. Kaya nga po kailangan natin siyang bigyan ng moral support para lumakas ang kanyang loob. Yun naman talaga ang dapat nating gawin. At siyempre, hindi rin tayo dapat huminto sa pananalangin. Opo, tita. Hindi lang po ito laban ni Teresa, kundi laban nating lahat. Kaya magkaisa po tayo upang ito'y ating mapagtagumpayan. Mami, bakit po palaging may takip ang ulo niyo? Hindi na kasi magandang tingnan. Oo nga po. Kasi po, napapansin ko, nilalagas yung buhok niyo. Bakit po ba? Anak, pansamantala lang yan. Babalik din na yan sa dati. May sakit po ba kayo? Ha? Wala. Okay lang ako. Basta, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Bakit po lagi kayong ganyan? Mag-iiyakan na naman po ba tayo? Pasensya na, anak. Hindi ko talaga maiwasan. Basta, ha? Kahit anong mangyari, magpapakabait ka, ha? Aalagaan mo ang sarili mo. Baka kasi dumating ang pagkakataong hindi na kita maalagaan. Natatakot na ako, Mommy. Oo. Ano naman ikinatatakot mo? Kasi po, parang gusto niyo na akong iwan. Hindi, anak. Hindi. Hindi mangyayari yun. Congratulations, Teresa. You made it. Wala ka ng cancer. Talaga po? Salamat sa Diyos. Dininig niya ang dalangin ko. Oo, Teresa. Talagang mabait ang Diyos. Hindi niya hinayaang mangulila ang iyong mga mahal sa buhay. Opo, Papa. Nagpapasalamat ako sa panibagong pag-asang binigay niya. Kaya nakahanda na po akong harapin ang magandang pangako.